if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya dad. It's not in the NEP, it's not in the gap. So it's zero, Your Honor, Mr. President. Parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, maggawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin, gano'n. Is that how we decide? Alam ko yan, dalawang tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Hindi siya, wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, 3 tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, 2 tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Hindi siya, wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. And then after the Duterte administration, 3 tao na lang. So, how come ganyan tayo mag-decide parang naligo lang tayo, naisipan natin paglabas natin sa shower, sabihan natin, maggawa tayo ng railway, tapos naligo naman yung new leader, paglabas niya, sabihin niya, hindi, ayaw na natin, gano'n. Is that how we decide? Tama po ba yung facts ko? Si Secretary naman, yung people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office sa Mindanao Railway, before Duterte administration, 2 tao. Tama? Ngayon, 3 tao, facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, nilaging flagship project yan eh. And then it's not easily abandoned. Your Honor, Mr. President, because you are correct, no, that during the Duterte administration, it was, tama kayo na-announce na talaga Mindanao Railway Project will be a flagship project, no, of yung, yung flagship project nila ng Duterte administration, yung kanyang infrastructure. Bagong Tudigos naman. That's a first stage order, Mr. President. Before the Duterte administration, yung Project Management Office sa 2 tao, ano yun, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Yes, Your Honor. Unfortunately, when at the onset of the new administration, we withdrew the loan application because hindi po nagkasundo with the Exim Bank, no? DOF and China Exim Bank had a disagreement. So we withdrew the loan application. So probably one of the reasons that the DBM did not put funding anymore kasi nga po hindi na po siya ongoing. But sa DOTR naman po kasi there's a policy difference sa kanila po kasi they would want to continue funding it because there yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no, yung pong land acquisition, utilities, relocation has to continue so that because for example the Mindanao Railway project is a NEDA approved project, this will happen later on, but we're hoping that the DOTR is hoping that the Mindanao Railway project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of so that when the project commences in the future, at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the NSCR and Metro Manila Subway project. Okay, so the Mindanao Railway project is still part of the rail transport program. And, yes, Your Honor. And then when you planned your budget, what is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway Project, under a program siya. So magkano po? Your Honor, Mr. President, the DOTR is requesting 5.4 billion, Your Honor. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway Project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya dad. It's not in the NEP, it's not in the gap. So it's zero, Your Honor, Mr. President. So but they requested. Nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya nga, kunyari, okay. So that we will understand. Therefore, what does that mean, Secretary? That
if an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily. It's on hold, Your Honor, Mr. President. On hold, okay. Because it's the NEDA-approved project, so... But definitely, we have incurred expenses pursuant to that project. So pwede nating yung mga ganyan, yung mga projects on hold, siguro si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment fees. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, kahit yung Tagum to Digos lang, yung portion na yun. Example lang para malaman natin mga kababayan. While they are looking for the total figures, Your Honor, yung pong Mindanao Railway System project, yung pong phase 1, yung pong Tagum to Digos, they have already spent some funds already for the right of way acquisition, acquisition of land. Yes. They have downloaded some funds to the LGUs, no, for the land acquisition, right? Also yung relocation, among others. No? So ang problema ho ngayon, because of sa 2024, yes, hindi na ho nilagyan, 3 na lang po yung pong personnel in Mindanao Railway. Yung monitoring will be a challenge. That's why, in-examplean po natin how wasteful we are with our money. But this is yung, hindi naman ito numpisan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan. So, ilan po yun? Magkano po yun? Example lang, example. Applyan natin. Your Honor, according to the OTR, they have spent about 5.5 billion downloaded to LGUs for land acquisition for the right of way of ito yung first wave lang. Yes, Tagum to Digos. Tama naman yan. Tama. Mabuti nga you're being very open and transparent about it. Siyempre, 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin, let's use your technical terminology, on hold. If you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? Hindi kasi hindi natin. That's correct, Mr. President, that according to the OTR, additional preparatory works prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEPO is zero. So talagang on hold po ito. So paano yun kung wala nang mga funds na darating? So ano magiging nung structure niya? Magiging white elephant? Kung wala na limbawa ng pondo dumating, what will happen to the structure? Ayun, eto yung budget. Di nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Ang tinutumbok mo ay si Speaker. Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Ito nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe? Yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman. Ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget? Oo naman. Sige, anong hindi basehan? nga ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, magkaiba. Dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank,
yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts. Aray ko. So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yun? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat So ang sinasabi itago natin sa pangalan ng, diba? Sino? Ewan, hindi ko alam. Bakit VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana Tama ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na gano'n. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Walang problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung legislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung tinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan. 1 minute lang, nag-picture lang. Ganun lang, tapos na. Tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, iisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat inilagay sa unprogram, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. Babang administrasyon, meron. May problema ba si Speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Ang problema kasi sa kanya, sasagutin lang Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap dun? Ikaw nga yung nakakaalam kung merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita. Apat na withdrawal ng 125 million each, kalahating billion. Sabihin nyo, hindi nyo alam yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Kinuha nila yung pera ng PIDA. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng TBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no